Yan. Ayun na nga, medyo mahaba tong vlog na to, pero sana panoodin nyo. Dahil isa to sa pinaka-challenging na ni-rescue ko, promise. Nag-attempt ako hulihin to December 31 dahil nga buntis siya, tapos putukan na. So baka ma-stress, pero sa kasamaang palad, hindi ko po siya nahuli. Ayun yung time na tinry ko siyang hulihin ng net, kaso nakatakas siya. Kaya ang nangyari na trauma na siya sa akin to the point na kapag nakikita niya ako, lumalayo na talaga siya. Kaya ang sinabi ko na lang, hantay na lang mga anak, kasi alam naman natin ang mga mother dog. Talagang protective sila sa mga anak nila, pero nagkamali ako. Kasi kung yung iba, talagang hindi nila iniiwan yung anak nila to the point na mangangagat sila, mananahol sila, pero ito, kakaiba. Tignan nyo, nakuha na yung anak, pero tumatakbo pa rin siya palayo. Hindi man lang siya tumatahol, hindi man lang siya nangangagat para protektahan yung mga anak niya, and inabot na rin po ako ng gabi. Nag-isip ako ng idea, pero hindi rin to naging effective dahil ang tagal ko naghintay dito, halos oras talaga. Pinapapunta ko siya dito pero never siyang pumunta kahit andito yung mga papi niya. So nag-isip ako uli ng iba pang paraan kasi nga sabi ko sa sarili ko parang hindi to uubra. Actually dito naaawa na rin ako sa mga papi kasi hapon pa lang nasa sa amin na, so nagugutom na sila. Pero wala rin akong choice kasi nung nabalitaan kong 4 na beses na raw nanganak to, tapos kapag nakakalakad na nasasagasaan lang. Sabi ko na lang sa sarili ko konting tiis lang dahil kung hindi to magiging successful, same scenario, masasagasaan lang uli sila. Mabubuntis ulit tong asong to, manganganak ulit, tapos ganun lang yung mangyayari. Dahil nga nilalamok na ako sa bukid, ang ginawa ko, lumapit na lang ako dito kay Camila. Tapos naisip ko na every time na maalis kasi siya, nagpapatugtog ako ng parang, alam mo yun, sounds ng papi. Kaya nakip ko talaga siyang nakastay siya dito. And ayun yung pinaka-way na naging effective. Tapos pumunta ang Rafaela Vlogs. Ayun, sabi ko sa kanya, i-distract niya lang tong aso na kapag palapit ako, patugtugin niya yung puppy sounds, and naging effective naman. Panoodin nyo itong mga pangyayaring to. Ayan, dahil nasa gitna nga ng bukid yung mga kagamitan, pumunta muna ako doon. And kailangan kasi ma-refresh yung utak ni Camila na hindi ko siya uhulihin. So kumuha ako ng isang tuta para gawing pain. Syempre alam niyo naman ang mga aso, iba magmahal yan. Talagang hindi nila iiwan yung tuta nila kahit maging, alam mo, kahit ano pa yung mangyari sa kanila. So itong part na to, syempre medyo kinakabahan ako kasi alam ko na once na hinuli ko siya at hindi ko na naman siya nahuli, ang mangyayari, tatakbo na naman to. So kumbaga para akong nag-take ng risk isang beses, parang do or die, ganun. Itong part na to, ang nag-video na is yung kaibigan ko na, dahil nga ako umiikot na ako sa likod, pero grabe, tinitignan ako ng asong to na parang alam niyang may gagawin ako. So ang ginawa ko, ayan, nilapit ko yung tuta, pero hindi talaga siya lumalapit na mahahawakan siya. Ayun kasi yung sinasabi ng iba na painan ng pagkain, ganyan. Hindi po siya yung typical na aso na kapag binigyan mo ng pagkain, talagang lalapit. Tignan mo yan, tuta niya na yan, pero ayaw niya pang lapitan. Lumalapit man siya, pero hindi siya yung para magpahawak sa inyo, ganun. Lalapit siya, pero kapag naramdaman niya may gagawin ka sa kanya, tatakbo na siya palayo. Itong part na to, nakita niya na ako na dala-dala ko yung net, kaya medyo kinabahan ako kasi parang alam mo yun, matalino kasi talaga siya. Nakikita niyo yun, nasa likodan ako, tapos nakikiramdam pa siya. Kaya ang ginawa ko, tumigil muna ako. Kunyari may ginagawa lang ako. Sabi ko, kalma ka lang muna dyan. Tapos sumarap pa siya sa akin, tignan nyo. So paano ko siya mahuhuli? Tapos may mga dumadaan pang motor, mga sasakyan, kaya medyo nahirapan ako. Pero itong part na to, ito na yung uhulihin ko siya. Ayan, sinabi ko mas lakasan yung sounds ng papi, pagalaw-galawin yung papi para hindi lumingon. Kasi pag lumingon to at nakita ko, wala na. Tatakbo na to, tapos after 2 days siya uli magpapakita. Actually, nung uhulihin ko siya, kinakabahan din ako kasi alam ko yung mangyayari kapag nagkamali na naman ako. Pero tignan nyo kung paano ang nangyari. Tama po kayo, nahuli ko na siya, and tignan nyo naman kung gaano siya ka-aggressive. Talagang nangangagat siya. And alam ko maraming magagalit, bakit ganyan yung way ng paghuhuli mo. Wala na po akong choice. Nakita nyo kung gaano siya kailap. Hindi ko siya pwedeng dakmain na lang bigla dahil may possibility makagat ako. Sa ganitong part kasi hindi naman pwedeng puro rescue ka lang. Syempre kailangan ingatan mo rin yung sarili mo. Kaya ito na po yung pinaka best way na naisip ko. Ang mahalaga naman ngayon ay nahuli na siya at makakasama niya na yung mga puppies niya. Grabe, alam niyo, naging proud ako sa sarili ko dito kasi alam niyo yun, 4 years siyang inuhuli pero tayo yung nakahuli sa kanya. May mga binabayaran pa para hulihin siya pero hindi siya nahuhuli. Ganun kasi akong klase ng tao, once na gusto kong tulungan and napunta na ako sa place na yun or na-meet ko na yung aso, hindi rin ako napapakali hanggat hindi sila nahuhuli or nabibigyan ng bagong tahanan. And dahil nga nahuli na natin sa Camila, kailangan na rin natin puntahan yung mga puppies niya kasi nga dadalahin na rin siya sa magiging bago niyang pamilya.
Dito kasi nanganak sa place na to si Camila, pero grabe nabigo ako na babalik siya dito. Dahil nga yung tuta na yon dinala na sa Phoenix gas station, kaya akala niya nandun na. Grabe guys, sobrang haba ng vlog na to. Pero alam nyo ba, ito buong araw na to hindi pa ako kumakain kasi nga ganun ako, nade-depress ako or nai-stress ako. Kapag may mga bagay akong sinimulan na hindi ko matatapos. Nagigets nyo ako, ganun din ba kayo? Na parang lagi mong iisipin araw-araw na kailangan balikan ko, kailangan mahuli ko, kailangan maging successful to. Kasi kung hindi, araw-araw ko rin siyang iisipin. So ayan, pinagsama-sama na namin itong mga tuta na to kasi nga kailangan na rin nilang dumede dahil gutom na sila. Nakakatuwa din na healthy ang mga puppies nila, and alam ko sasabihin nyo, sure ba na 4 lang? Yes po, simula nung hapon hanggang gabi, chinek ko yung place kung saan siya nanganak, and 4 lang talaga yung puppies. Dali po siyang mahan dahil nga bagong tabas din yung damo, kaya mas mabilis ko lang din na check or na double check kung may mga tuta pa, pero wala talaga. So makaka-move on na tayo dito kay Camila. Camila po ang pinangalan sa kanya, and alam ko naman hindi ito papabayaan ng bagong mag-a-adapt sa kanya. Dahil ilang taon na nila gustong hulihin to, and finally, thank you Lord, nahuli po natin siya. Ang galing-galing natin. So ayun lang, update ko na lang kayo once na nakauwi na siya. Dahil didiretso muna sila sa vet para ma-check lang. So ayun lang sa mga nanood ng live ko. Thank you so much and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye!